Master Lon, talagang maraming salamat. Yun lang masasabi ko. Salamat, talagang salamat. Bahagi nito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga master, no? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. So nandito po tayo ngayon sa Concepcion, Marikina, mga kamaster. Concepcion 1. So direct to the point na ho tayo. Actually, no? Talaga may English ba? Actually. So, natatawa si ma'am, oh. Eh si ma'am, kaway-kaway naman dyan, ma'am. Yo, nadali! May kita si ma'am ng kanyang mga anak sa abroad. Ayan. Opo. So, balik ho tayo dito. Pasok! Ayan. So, eto pong refrigerator na to, ginawa ho ito ng ating, actually pamangkin ng ating minamahal na customer, si Sir, na nasa Montalban. So, matagal na hong sumusubaybay sa atin si Sir. Billy Joel. Ayan, Billy, ano ma'am? Billy na lang, Billy. Billy Joel Matwe. Si Sir Billy Joel Matwe ay isa nating masugid na na taga-subaybay. Opo. So sinabi ni Sir Joel na kontakin na nga lang ako dahil nga pinalitan ho ito ni Sir Joel ng filter capacitor. Kunin na ho natin ito. Kasi nga ho itong filter capacitor ay lumobo, no? Oh no. Ayan, lobo na ho, umbok na ho, yan. So pinalitan ni Sir ng filter capacitor at pinahinang DO mo na ito sa mga electronic shop. Okay naman, nahinang naman. Then ang problema nung pagsalpak, ayun, hindi rin gumana. Ang gagawin ho muna natin, mag-evaluate ho muna tayo ng entire system para malaman natin kung ano pang ibang problema bukod dito sa filter capacitor na ito, mga kamaster. Okay? So ayun mga master, pagkatapos ho natin mag-evaluate dun sa loob, wala naman ho tayong nakitang problema dun sa mga sensor, heater, wala tayong problema dun sa freezer at saka sa fridge. Then itong ating nakuhang parameters value ng ating compressor. Sa U, meron tayong nakukuhang 13.5, V ay 13.5 at W ay 13.3 ohms mga kamaster. So bahagyang bumaba yung resistance windings point ng ating compressor mga kamaster. Okay? So since na okay na rin naman ho lahat, ang gagawin ho natin, papaanda rin na ho natin itong refrigerator dahil nakapag-evaluate na ho tayo. Yeah. Sa ring clamp. Yan. Lagay na ho natin dito. Lagay muna natin yung clamp. Bahagi nito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, nailagay na ho natin yung ating clamp meter. Yun. So ang gagawin ho natin, papaandrin na ho natin to dahil na-check na rin naman ho natin lahat, pati yung motherboard, yung driver board na to. Okay? Una natin para malaman natin kung saan nanggagaling yung problema na to. Dahil nga napalitan na ng filter capacitor ay ganun pa rin. Una natin, lapit natin to. Saksak na natin. Puputok naman yan eh. Boom! Wala pa. Sige. So yun nadali. Mayroon tayong blink mga kamaster. Ayan no. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ibig sabihin meron pong problema ang ating ang ating driver board. Okay? So ang suspecha natin diyan kapag mga 5 links ay IPM mga kamaster. Klaro? So ang gagawin ho natin dito, although meron naman tayong may mga dala-dala naman tayong mga parts dito. Ang gagawin ho natin, isasalpak ho natin yung dala-dala nating driver board para malaman ng ating mga kababayan na technician at mga customer kung kapag ganito ang problema, ano yung kadalasang issue. Ang issue po niyan ay IPM. Ito po yun. Okay, ang gagawin natin, isasalpak ho muna natin yung yung ating driver board. Ito ho yun yung ating driver board originally from Samsung. Yan, para mapatunayan natin kung ano nga ba ang magiging result kapag ito ay ating sinelpak. Maglalabas pa nga ba ng 5 links o hindi na? Kasi kapag may lumalabas yung 5 links dito sa ating driver board, hindi ho umaandar ang ating compressor. Mapapansin nyo, wala tayong nakukuhang amperahe dito. Ibig sabihin, shutdown ho yung ating compressor. Okay? So, i-off mo muna natin to. Yan. Off muna natin.
Yan. Then, papalitan ho muna natin ng driver board mga kamaster. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Naisalpak na natin yung ating driver board. So, hindi na lang natin Phoenix doon para kung sakaling madaling matanggal. Para makita nyo lang. Ito yung dati yung driver board. Ito. Okay? So, pansin nyo yung filter capacitor na nandito ay mahaba na mga kamaster. Okay? Pero same lang naman yung value. 150 microfarad tsaka 450 volts. Okay? Pinagkaiba lang yung physical appearance ng capacitor ay medyo mahaba na. Ang gagawin natin, since na naisalpak na natin yung ating driver board, papa-under na natin. Okay. On. Okay. Tignan natin dito kung magbiblink pa nga ba. Yun na nadali, pwede pa kasalan, no? O, yan. So, ibig sabihin, may problema ko talaga yung ating driver board. Saan? Doon sa, sa ating IPM, mga kamaster. Okay? So, ang gagawin ho natin ngayon, pamimiliin ho natin si ma'am kung ano ho yung magiging decision niya, kung itong ating driver board ang kanyang bibilhin o yung papalitan na lang natin ng IPM, mga kamaster. Basta pagka ganito, ang suspecha ho natin lagi dyan ay IPM, mga kamaster. Okay, so may mga dala naman tayo dito mga IPM. Sabi ko nga, hindi ako basta-basta nagre-repair ng mga electronic board sa sa on-site kasi medyo critical, 'di ba? Alam mo naman, medyo talaga may katagalan ho yan. Pero sa pagkakataon ito, medyo kapos sa budget ang ating minamahal na customer, kaya yan, tatsigay na lang ho natin yung pagre-repair ng board dito sa site, mga kamaster. Ang gagawin ho natin dito, it's either IPM ang papalitan natin o buong board na. Kakausapin na muna natin si ma'am. Okay? 2,000 years later. So ayun mga kamaster, after ng 1 hour, okay na po ito. So nagre-process na ho tayo kasi nga sobrang baba na ho ng amperahe at sobrang baba na ho ng amount ng refrigerant sa system, mga kamaster. So ang ating pressure ay -1 sa ating suction at sa ating bomba ay 115. Oy, tumataas kahit pa paano, salamat sa Diyos. 115 PSI sa ating bomba at ang ating high head temperature ay 167 degrees Fahrenheit at sa ating in 112, sa ating out ay 95 degrees Fahrenheit, mga kamaster. So napakahalaga po ng ating mga kagamitan sa panahon natin ngayon na inverter technology, mga kamaster. So wag ho natin babaliwalain yung gamit natin pagdating sa mga refrigerator na mga inverter kasi syempre inverter technology na ho ito. Kumbaga we are working on numbers. Nox na English yun na. Kumbaga nagtatrabaho tayo based doon sa mga parameters na nakukuha natin. Kasi kung alam natin ang tamang parameters, so hindi ho tayo basta-basta maliligaw at mailalagay ho natin yun doon sa breakdown ng ating notebook na itong customer na ito sa Marikina, mayroon akong breakdown ng ganitong mga parameters bago natin to iwan. So at least sa pamamagitan ng ating mga aparato na mga gamit na to, so nalalaman natin kung normal ba yung init o abnormal yung init ng isang compressor. Kasi ang ating compressor na inverter ay mayroon po yan na standard temperature, mga kamaster. Kasi nga ho, variable speed po ang ating compressor, mga kamaster. Kaya napakahalaga po na kumpleto ang ating mga gamit pagdating sa inverter technology. Yung mga non-inverter, kahit kumbaga nasanay kasi tayo doon sa mga non-inverter na kapakapalang ay okay na. So wala naman tayong problema doon. Pero sa panahon natin ngayon, na inverter technology at variable yung speed ng compressor at ginagamitan na ng mga iba't ibang technology doon sa board, ay kailangan na talaga natin ng sapat na mga tools, equipment para bumasa ng mga parameters. Okay? Kaya ulitin ko, kailangan ho talaga natin ng sapat na mga gamit upang hindi ho tayo naliligaw maging sa sarili natin. Kasi kagaya nito, kapag kinuhanan ho natin ng temperature itong high head, at least alam natin 167, oy, okay to. So, di ba? Kung wala tayong mga sapat na gamit ay hindi ho tayo wala ho tayong alam at idea doon sa nangyayari sa loob ng compressor. Hindi natin alam kung ilang temperature yung high head, yung in and out ng filter dryer, hindi natin alam kasi mahalaga po yung parameters. Okay? Kaya nga tayo may checklist kapag 'di ba sa startup checklist ng mga aircon, 'di ba may checklist tayo. So ibig sabihin ang pinangkukuha natin ng checklist na yon, yung mga aparato, mga equipment na ginagamit natin. Kaya napakahalaga po ng mga equipment, okay, na ginagamit natin pangkuha ng mga parameters para maging tayo ay alam natin, lagpas na to, bawas tayo ng karga, sobra, yan. So, hindi lang ho dapat tayo nakabase sa gauge, okay? Dapat nakabase rin ho tayo sa temperature at saka sa amperahe. Tatlo yan, gauge, temperature, tsaka
sa amperahe mga kamaster. So puntahan ho natin dito sa taas, dito po. So okay na po ito mga kamaster, napalitan na ho natin to ng ng ika nga ay driver board. Okay? Ito yung ating daladalang driver board at ito naman yung dati niya. Yeah. So, maibibigay ko sa inyo mga magagandang tips, no? Ito yung driver board ng itong refrigerator na to. Okay, so bibigyan ko kayo ng mga magagandang tips pagdating ho dito sa IPM kasi kapag 5 blinks, single blinks, tapos no blinks, ibig sabihin may kinalaman ho yan dito sa IPM. Okay? At ito pa idadagdag ko mga kamaster. Okay? Ngayon ko lang ho ito ilalabas yung aking mga tinatagong mga technique. Kapag 5 blinks, alam naman natin na IPM. Okay? Pero, okay? Kadalasan yan, meron pang ibang pinanggagalingan. Hindi lang ho IPM. Okay? Alin doon, since na, sige, kamaster, 5 blinks, hindi pala, mayroon pa palang pinanggagalingan bukod sa IPM. Ano yun? Eto ho. Titingnan ho natin itong system IC na to. Okay? Kasi kahit nag-switch ho yung ating mga switching relay natin, okay, wala, depektibo naman itong ating system IC, so hindi rin ho mag-switch mga kamaster. Okay? At pangalawa, una, yung IPM, kapag pinalitan natin ng IPM, yung iba kasi, nakukuha natin sa IPM. So, magpuproceed ho tayo dun sa ibang issue. Ano yung issue? Ito, yung mga small, small voltage na to. Okay? Ang makukuha nyo ho dito ay, 2 voltahe lamang. Okay? Isang 5 volts at saka isang 15 volts. Hindi, tatlo pala. 16 volts, 15 volts, 5 volts. Okay? So, kapag itong, alin man dito sa mga small voltage na filter capacitor na to, 2, 4, 6, 7, 8. Okay? Itong 8 filter capacitor na ito, no? Isa man diyan ang pumalya, okay? Ang tendency niyan magpa 5 blinks. Okay? Kapag kung halimbawa naman naging short yung filter capacitor, okay? Ang nangyayari diyan, minsan ang blink niyan single blink lang. Klaro? Kaya ito mga binubroad out ko sa inyo, napakahalagang malaman nyo mga kamaster, no, na kapag 5 blinks, no, hindi lamang ho yan IPM, pero syempre hindi ho talaga natin inaalis yung possibility na IPM ho talagang tinatamaan dyan. Klaro mga kamaster, dinadagdagan ko lang ho kasi sabi ko nga marami ho akong technique at marami ho akong baon-baon lagi ng mga kaalaman na hindi ko pa itinuturo sa inyo. Kaya yung mga technician dyan na nakapanood lang sa YouTube, akala mo na kung sino na, wag naman ganun, okay? So, kailangan manatili lang ho tayo sa ating pag-uugali, attitude, kung ano tayo, nung tayo walang alam, at ngayon na maalam na tayo, dapat ganun pa rin. Hindi ho dapat lumalaki ang ulo. Kasi marami ho mga kababayan natin technician na, alam mo yon, hindi ko naman nilalahat, pero kapag maalam na, lumalaki na ang ulo. So, be humble always, and always be humble. So, balik ho tayo dito. Kapag 5 blinks, okay, 5 blinks, IPM, ito ay pare-parehas ha, ituturo ko sa ito ay pare-parehas. Pag 5 blinks, ang issue niyan, posibleng issue, IPM. Okay? Filter capacitor, 15 volts, 16 volts, saka 5 volts, at saka itong IC. Yahoo! Okay, yung IC na ito. Klaro? Kumbaga, ngayon nyo nalaman na, yung pala, yung kapag single blink pala, hindi lang pala IPM. O di naman kaya, pag single blink pala, posibleng filter capacitor. O di naman kaya, pag single blink pala, posibleng, problema yung system IC natin. Kasi nga, kung inyo mapapansin dito sa ating driver board, napaka-basic lamang ho ito, no? Yung flow ng circuit, basic na ho ito. So, may ituturo din ako sa inyo sa sunod na mga na vlog ko patungkol naman dito sa optocoupler nito. Pero mag-ikot-ikot ho muna tayo dito sa tatlong mahalagang bagay na ibinu-brought out ko sa inyo. Uulitin ko ha, kapag ka 5 links, ang una nating titingnan diyan, syempre yung IPM. Okay? IPM, okay? Then, itong mga, ating mga filter capacitor. Okay? Mamaya kasi, intermittent na yung voltage niya, babataas. So, hindi rin ho tutuloy yung ating compressor. Magbi-blink din ho ng single blink, 5 blinks, o minsan wala talagang blinks mga kamaster. Okay? Minsan kasi, pag sinaksak mo, wala talaga. Kumbaga, hindi naman sinabing dead set. Kasi pag ginawa mo siya ng 220, may 220 nga pumapasok dito sa rectifier natin, sa filter capacitor, meron naman. Pero pagdating dito sa small voltage nito, sa mga switching natin, wala na. Okay? Minsan yung 15 volts mo, nakukuha natin 12 volts na lang, 9 volts na lang. So, ang tendency niyan, walang magbi-blink. Kumbaga, wala lang. Ayaw niya lang mag-blink.
dead set lang siya. Kumbaga itong ating LED indicator, hindi talaga nag-switch kasi nga, hindi gumagana ng kompreso dahil yung supply natin, 9 volts na lang instead of 15 volts. Klaro? So, ganoon lang po, ha? Hindi po lahat IPM at hindi naman lahat ng pagkakataon ay filter capacitor ang problema, yung mga small voltage na ito. At hindi naman lahat ng pagkakataon ay IC. Pero ang kadalasan nating tinitingnan na anggulo ay IPM talaga. Okay? So, binibigyan ko lang ho kayo ng idea. Okay? Kasi itong mga filter capacitor to kanina, tinignan ko, buo naman. Okay. So, natigil yung ating vlog kasi kapag ganito sinasabi ko ganitong oras, ganitong umaga, wag niyo ho akong tatawagan kasi nga ho busy rin ho ako, naghahanap buhay din po ang inyong lolo, no. Tatawagan niyo po ako sa gabi kasi yung paggabi, yun po yung time na talagang sinasagot ko lahat ng mga concern. Pero pagka ganitong umaga, please naman, wag niyo ho muna akong kokontakin kasi nga naghahanap buhay din ho ako. Balik ho tayo dito. Chinek ko to kanina, buo itong mga filter capacitor, itong IC regulator natin, power IC, yan, lahat yan. Chinek ho natin lahat yung optocoupler, itong chopper transformer o filter, coil filter, buo yan. Lahat yan, buo. Maliban lang sa, yung IC natin, na lagi kong sinasabi sa inyo. Klaro? So, chinek natin yung voltahe ng, ng filter capacitor. Lahat meron, buo, walang intermittent. So, chinek ko natin tong ang pinaka natin dito ay yung ating IC na, system IC na mga kamaster. So, ganoon lang po kadali ha, mga kamaster. So, dinagdagan ko ho yung dinagdagan ko yung kaalaman ninyo na yung 5 blinks, single blinks at saka yung walang blinks, no? Yung walang blink talaga, may kinalaman ho yan dito sa IPM, filter capacitor at dito sa ating system, sa CPU natin, sa IC regulator natin, sa system. Okay? Then, ito naman kasing chopper transformer na ito, hindi naman ito basta-basta naisira. No, maliban na kung sunog o open. So, chinek natin siya kanina. Wala ho tayo nakitang problema dito maliban sa ito, yung system IC na ito. Okay? Ito na yung kadalasang problema kapag 5 blinks, single blinks, then no blink na tinatawag. Yung standby lang siya. Wala lang. Ayaw gumana ng compressor. Wala lang, hindi nagsiswitch. Bakit? Kasi nga yung IC natin ay may problema na mga kamaster. Okay, so sana nakatulong itong munting video na akin na binahagi sa mga kababayan nating technician, no? Na ngayon nyo na lang nalaman na yung 5 blinks na yon hindi lang IPM ang problema. Pero syempre, ganun pa man, IPM kadalasan nagiging problema. At least ngayon, may idea na kayo na kapag 5 blinks, mayroon na akong ibang pupuntahan. IPM, filter capacitor na mga small voltage, 5 volts, 15 volts, 16 volts, at saka itong IC mga kamaster. Klaro? Maraming salamat kay Master Lon. Kung di dahil sa kanya, di mayayari yung rep. At lalo na sa iyo, BJ. Ikaw ang nagturo sa amin. Kaya salamat ng marami. Eto, nayari na yung rep. Magagamit na rin namin. Master Lon, talagang maraming salamat. Yun lang masasabi ko. Salamat, talagang salamat.